Hindi ko akalain ganito kakatuso, Kaloy. Sayang, gusto ko pa namang kitang gawing alalay. Sa loob ng baryo, tinipon ni Mang Siloy ang mga tao. Mga kabayan, ang kaaway natin ay hindi pangkaraniwan. Ang pinagkakatiwalaan natin si Don Ramon ay isang ugat ng dilim na bumabalot sa ating lugar. Ang kanyang mga tauhan ay aswang at ang kanyang layunin ay ang sakupin ng ating kaluluwa. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ngunit ang iba ay agad naniwala sa mga babala ni Mang Siloy at ni Kaloy. Sa pusod ng isang liblib na baryo sa kabundukan ng Visayas, kung saan ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ilaw sa madilim na gabi, ay naninirahan si Mang Siloy, isang albularyo na kilala sa kanyang kaalaman sa mga lihim ng kalikasan at kapangyarihang mula sa mga ninuno. Siya'y matandang lalaki na tahimik, ngunit matalas ang paningin. Kayang makilala ang mabuti sa masama sa unang tingin pa lamang. Ang kanyang mga kamay ay laging amoy halamang gamot, at ang kanyang kwaderno ng mga orasyon ay luma at gasgas na sa dalas ng paggamit. Ngunit higit sa lahat, siya ang takbuhan ng mga taga-baryo kapag may mga hindi may paliwanag na pangyayari, mula sa mga biglaang pagkasakit hanggang sa mga atake ng aswang. Samantala, sa kabilang dako ng baryo ay si Kaloy, ang binatang sanggano na kilala sa pagiging pasaway, makulit at takaw gulo. Sa edad na 22, ang buhay ni Kaloy ay puno ng mga panunukso sa matatanda, barkadahan at tagayan sa ating gabi. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, mayroon siyang kabutihang tinatago na bihira lamang makita ng iba. Hindi niya gustong magpakita ng takot o kahinaan, ngunit kapag ang kanyang pamilya o kaibigan ang nalagay sa panganib, walang alinlangang handa siyang ipaglaban ang mga ito. Sa kanilang baryo, ang landas ni Mang Siloy at Kaloy ay bihirang magtagpo. Ngunit isang gabi, nang may kakaibang kadiliman ang bumalot sa baryo at nagsimulang magwala ang mga halimaw sa paligid, silang dalawang naging tanging pag-asa ng bayan. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang gabi. Masyadong tahimik ang buong baryo. Walang huni ng mga kuliglig. Wala ni kaunting ihip ng hangin. Si Mang Siloy, na nooy abala sa pag-aayos ng kanyang mga halamang gamot, ay biglang napahinto nang maramdaman niyang parang may nanunuot na malamig na hangin sa kanyang kubo. Napatingin siya sa itaas at nakita niyang bilog ang buwan. Ngunit may tila aninong dumaan dito na nagbigay ng kakaibang pangamba sa kanya. May paparating, bulong niya sa sarili habang hinugot ang isang maliit na buti ng langis mula sa kanyang estante. Pinatak niya ito sa kanyang mga palad at saka inusal ang isang orasyon. Biglang sumiklab ang amoy ng palaspas at insinso sa hangin. Samantala, sa dulo ng baryo, si Kaloy ay nakaupo sa harap ng tindahan ni na Aling Clara kasama ang dalawa niyang barkada. Hawak niya isang buti ng gin at walang humpay sa pagbibiro sa mga dumaraang kababaihan. "Kaloy, baka naman masapian ka ng tiyanak sa kalulukong yan," sigaw ni Aling Clara mula sa tindahan. "Kung tiyanak lang, ako na bahala. Alam niyo naman di ako takot sa mga aswang." Sagot ni Kaloy sabay halakhak. Ngunit hindi niya alam na ang tinatawanan niya ay nagmamasid mula sa dilim. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Kaloy, naramdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid. Tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga punong kahoy. Lasing lang siguro ako," sabi niya sa sarili, ngunit nagmamadali siyang lumakad pa uwi. Sa di kalayuan, si Mang Siloy naman ay nagmamasid mula sa kanyang bintana. Sa hangin ay naramdaman niya ang kakaibang amoy, ang halimuyak ng bulok na laman. Alam niyo na ang mga aswang ay nagtitipon-tipon sa baryo at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. "Panahon na," sabi ni Mang Siloy habang hinanda ang kanyang mga gamit, mga buti ng langis,
orasyon at balisong na pinakuluan sa langis ng niyog at bawang. Kinabukasan, umaga pa lang ay kumalat na ang balita. Isang pamilya sa kabilang baryo ang natagpuan, walang nang buhay at nagkalat ang mga laman loob sa kanilang kubo. Ang mga taga-baryo ay takot na takot at agad na nagpunta sa bahay ng kapitan upang humingi ng proteksyon. "Nandito na sila," sabi ni Mang Siloy habang kausap ang kapitan. "Ang mga aswang ay nasa paligid na. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, magwawakas ang baryong ito." Anong gagawin natin, Mang Siloy? Wala kaming panlaban sa mga yan," sagot ng kapitan at halatang nanginginig sa takot. "Ako ang bahala sa mga orasyon at proteksyon. Ngunit kailangan ko ng isang kasama. Isang malakas at matapang na tao na kayang harapin ang mga halimaw na ito," sagot ni Mang Siloy. Sa likod ng grupo ng mga tao ay si Kaloy, nakatayo at nakikinig. Bagamat natatakot, hindi niya gustong magpakita ng kahinaan. "Ako na yan," sabi ni Kaloy na ikinagulat ng lahat. "Kaloy, sigurado ka ba?" tanong ng kapitan. "Oo naman. Hindi ako papayag na ang baryo natin ay wasakin ng mga halimaw na yan. Kung sila ang matatakot sa akin, mas mabuti," sagot ni Kaloy, pilit na pinagtatakpan ng takot sa kanyang boses. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, sina Mang Siloy at Kaloy ay naghahanda na. Tinuruan ni Mang Siloy si Kaloy kung paano gumamit ng mga langis at orasyon upang lumaban sa mga aswang. "Kaloy, tandaan mo, hindi ito basta laban ng lakas lang. Kailangan mo ng tapang at pananampalataya at respeto sa kalikasan," sabi ni Mang Siloy habang tinuturo ang tamang paraan ng paghawak sa kanyang espesyal na balisong. Habang patuloy silang naghahanda, isang sigaw ang pumuno sa katahimikan ng gabi. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Tumakbo sina Mang Siloy at Kaloy patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Sa gitna ng bukirin ay nakita nila ang isang pamilya na sinusugod ng 3 halimaw na may mahahabang kuko at matatalim na ngipin. Ang mga ito'y baluktot ang katawan at naglalaway habang sinusubukan nilang pasukin ang bahay ng pamilya. "Huwag kang umatras, Kaloy," sigaw ni Mang Siloy habang inihahanda ang kanyang buti ng langis. Ngunit ang unang pagkikita ni Kaloy at ng mga aswang ay nagdulot ng takot sa kanya. Ang halimuyak ng bulok na laman ay nakakapanghina at ang itsura ng mga halimaw ay tila bangungot na nagkatotoo. Ngunit nang makita niyang nasa bingi ng kamatayan ng pamilya, napukaw ang tapang sa kanyang puso. "Hoy mga hayop, dito kayo!" sigaw ni Kaloy habang hinahawakan ng kanyang balisong. Sa gabing iyon, nagdilim ang langit nang magsimula ang sagupaan. Habang si Kaloy ay humarang sa landas ng mga aswang, si Mang Siloy ay abala sa pag-usal ng mga orasyon, hawak ng matandang isang rosaryo na pinaliguan ng banal na langis. At sa kanyang kaliwang kamay ay ang buti ng espesyal na asugi na kanyang inihanda mula sa mga halamang gamot. "Kaloy, tandaan mo, iwasan mo ang mga kuko nila. Nakakamatay ang mga iyon," sigaw ni Mang Siloy habang iniitsa ang langis sa paligid upang lumikha ng balakid na hindi agad malalampasan ng mga halimaw. Si Kaloy naman sa kabila ng kaba ay sumugod gamit ang balisong na pilit niyang sinasanay hawakan kani-kanina lamang. Ang isa sa mga halimaw, isang babaeng aswang na may mahabang kuko at naglalaway na parang gutom na gutom, ay mabilis na umatake sa kanya. Sa isang iglap, umilag si Kaloy at tumama ang balisong sa balikat ng halimaw. "Aray ko! Parang bakal ang balat nito!" sigaw niya. "Gamitin mo ang langis na ibinigay ko. Patak ng bawang at asin ang panlaban dyan," sagot ni Mang Siloy sabay itinaas ang kanyang palad at binigkas ang isang panalangin. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig at ang anino ng mga aswang ay tila nabalot ng liwanag mula sa buwan. Ang isang halimaw na may mahabang lig at tila lumalakad sa 4 na paa ay lumapit kay Mang Siloy. "Matanda ka na, pero hindi ka pa rin sumusuko. Bakit hindi mo na lang kami hayaan?" sabi nito habang naglalaway ang pangil.
Ngunit walang takot sa mga mata ni Mang Siloy habang may panalangin sa bibig at lakas sa puso. "Hindi niyo madadala ang baryo na ito." Hinagis niya ang asugi sa halimaw at biglang nagsisigaw ito habang unti-unting nasusunog ang balat nito. Samantala si Kaloy ay patuloy nakikipagbuno sa babaeng aswang. "Hindi kita uurungan," sigaw niya habang tumalon sa ere at sinaksak ang liig nito. Tumalsik ang dugo ng halimaw at isang nakakakilabot na sigaw ang pumuno sa paligid. Nang umatras ang mga halimaw, napabagsak si Kaloy sa lupa. "Akala ko patay na ako," bulong niya sa sarili. "Kaloy, tumayo ka! Hindi pa tayo tapos!" sigaw ni Mang Siloy habang tinutulungan siya. Kinabukasan, nagmistulang tahanan ng mga bangkay ang baryo. May mga hayop na tagpo ang gutay-gutay at ang ilan sa mga magsasaka ay nawawala. Ang takot ay unti-unting bumalot sa mga residente at ang ilan ay nagdesisyong lumikas na sa karatig na bayan. Habang nag-aayos ng mga sugat si Kaloy, lumapit si Mang Siloy sa kanya. "Kaloy, alam kong hindi mo ito inaasahan, pero kailangan mo akong tulungan hanggang sa matapos ang laban na ito. Hindi ito pangkaraniwang digmaan. Hindi ito laban ng tao sa tao, kundi laban ng liwanag sa dilim." Tumango si Kaloy. "Naiintindihan ko, Mang Siloy, pero bakit parang ako pa ang pinili mo? Hindi ba't marami naman dyan ang mas malakas, mas handa?" Umupo si Mang Siloy sa tabi niya at humugot ng malalim na hininga. "Kaloy, minsan ang pinipili ng kapalaran ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang may kakayahang matutong tumindig sa kabila ng kahinaan. Nakita ko sa iyo ang tapang na maaaring humubog sa iyo bilang tagapagtanggol ng baryong ito." Habang nag-uusap sila, dumating ang kapitan ng baryo. "Mang Siloy, may nakita kaming kakaiba sa liblib na bahagi ng gubat. Parang may itinayong altar ng dugo doon. Ang masama pa, may mga labi ng hayop at tao na nakasabit sa mga sanga ng puno. Ano ang dapat nating gawin?" Tila nanlumo si Mang Siloy sa balita. Altar iyon ng mga aswang. Ibig sabihin, nagtitipon-tipon na sila para mas malaking plano. Hindi lang tayo ang gusto nilang masakin, kundi ang buong kabayanan. Kailangan nating gumawa ng paraan bago sila umatake ulit, sagot ni Kaloy. Pilit ni tinago ang kaba sa kanyang tinig. "May ritual akong alam, ngunit delikado ito. Kailangan tayong dalawa ang magsagawa nito. Kailangan nating sirain ang altar bago pinilang magamit ang kanilang plano." Sa pagsapit ng gabi, dumiretso sina Mang Siloy at Kaloy sa kakahuyan. Ang buong baryo ay tahimik at ang ihip ng hangin ay tila may dalang babala. Sa kanilang mga kamay ang mga kagamitang inihanda ng matanda, mga halamang gamot, buti ng langis at ang kwaderno ng mga orasyon. "Kaloy, ano man ang mangyari, huwag kang titingin sa mata ng mga aswang. Doon nila kinukuha ang takot ng tao. Kapag tinamaan kang ng kanilang tingin, may higop ang lakas mo," paalala ni Mang Siloy habang naglalakad sila sa ilalim ng mga anino ng puno. Sa wakas ay narating nila ang altar, isang nakakatakot na estruktura gawa sa mga sanga ng puno at balot ng mga katawang simbolo. Sa paligid ay may mga patak ng dugo at mga kalansay ng hayop. "Simulan na natin," utos ni Mang Siloy. Inilatag niya ang mga kagamitan at sinimulan ang pag-usal ng mga orasyon. Habang ginagawa niya ito, si Kaloy na may nagbabantay sa paligid, hawak ang balisong nabasa sa langis at asin. Ngunit bago pa matapos ang ritual, biglang lumitaw ang mga aswang mula sa dilim. 5 halimaw ang dumating, mas malalaking nilalang kaysa sa mga una nilang nakaharap. "Mang Siloy, bilisan niyo!" sigaw ni Kaloy habang inihaharang ang sarili sa paparating na mga halimaw. "Kaloy, panatilihin mo silang malayo. Malapit na ako matapos," sigaw ng matanda habang nagmamadaling inuusal ang huling bahagi ng ritual. Ang sagupaan sa altar ay puno ng sigawan, dugo at ang kakaibang liwanag mula sa mga banal na kagamitan ni Mang Siloy.
Ngunit sa kabila ng lahat, nalampasan nila ang pagsubok. Nang matapos ang ritual, sumabog ang altar sa liwanag at ang mga aswang na unti-unting nawala sa hangin, nag-iiwan ng mabahong usok. Pagod at duguan, napaupo si Kaloy sa lupa. "Tapos na ba ito, Mang Siloy?" tanong niya halos di makahinga. Ngunit tumingin si Mang Siloy sa malayo, kung saan makikita ang mga ilaw ng baryo. "Hindi pa, Kaloy. Marami pang darating. Ang laban nito ay simula pa lamang." Matapos ang tagumpay sa altar, bumalik si Mang Siloy at Kaloy sa baryo na duguan, ngunit taglay ang pag-asang nitaboy nila ang mga halimaw. Ang mga taga-baryo na nagkumpulan sa gitna ng plaza ay sinalubong sila ng pagbubunyi. Ngunit sa likod ng masasayang mukha ng mga tao, naroon ang takot at pagdududa. Alam nilang pansamantala lamang ang katahimikan. "Salamat sa inyo, Mang Siloy. Salamat, Kaloy," sabi ng kapitan habang iniaabot ang isang bote ng alak kay Kaloy bilang pasasalamat. Ngunit imbis na uminom, inilapag ito ni Kaloy sa lamesa. "Hindi pa tayo tapos. Kahit nawasak ang altar, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Mararamdaman nyo rin ang pagbabalik nila." Tumango si Mang Siloy. Ang mga nilalang na yan ay bihasa sa paghihintay. Magpapahinga sila, magtatago, ngunit babalik na mas malakas. Kailangan tayong maging handa. Sinimulan ni Mang Siloy ang masinsinang paghahanda ng baryo. Tinuruan niya ang mga residente kung paano gumawa ng mga proteksyon sa bahay, mula sa paglalagay ng bawang sa bawat bintana hanggang sa pagkalat ng asin sa paligid ng mga tahanan. Ginamit ang ilang hayop upang magbantay, mga aso, manok na itim at kambing na kilalang sensitibo sa presensya ng mga aswang. Habang abala ang lahat, si Kaloy ay nakaupo sa harap ng bahay ni Mang Siloy. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mga nangyari sa altar. Para bang nararamdaman niya pa rin ang babahong hininga ng mga aswang at ang bigat ng kanilang presensya. "Kaloy," tawag ni Mang Siloy mula sa likuran niya. "May bumabagabag sa iyo, ano?" "Hindi ko alam, Mang Siloy. Parang may mali." "Oo, nanalo tayo kagabi, pero bakit parang may kulang?" tanong ni Kaloy habang tumitig sa kawalan. "Natural lang ang ganyang pakiramdam. Kapag naramdaman mo na parang may mali, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang laban," sagot ng matanda. Kinabukasan, isang kakaibang panauhin ang dumating sa baryo. Isang lalaki na nakasuot ng malinis na barong Tagalog ang dumating sa kayang isang kalisa. Mabuti ang balat nito, mahabang buhok at laging nakangiti. Ang kanyang tintig ay nagpapakita ng impluwensya, ngunit makakaibang lamig sa kanyang presensya. Nagtipon ang mga tao sa plaza upang salubungin siya. "Ako si Don Ramon. Ako ang bagong may-ari ng mga lupain sa paligid ng baryo. Dumating ako upang tumulong sa inyo," sabi ng lalaki. Bagamat magalang ang kanyang kilos, agad na nakaramdam ng kakaiba si Mang Siloy. Hindi may paliwanag, ngunit tila may malamig na simoy na dumaan nang magpakilala si Don Ramon. "Don Ramon, salamat sa inyong pagdating. Ngunit ano po ang layunin ninyo rito? Balita ko'y may problema kayo sa mga aswang. May dalang panalangin ng aking pamilya laban sa mga ganyang nilalang. Kung papahintulutan ninyo ako, maaari akong tumulong," sagot ni Don Ramon. Habang nagtatalumpati si Don Ramon, tahimik na pinagmamasdan siya ni Mang Siloy. May nakita siyang tila anino sa likod ng lalaki, anino ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Napalunok siya ng laway. "Kaloy, bantayan mo ang lalaking yun. Hindi ko gusto ang presensya niya," bulong niya sa binata. Habang naglalakad si Don Ramon sa baryo, agad siyang naging malapit sa mga residente. Ang kanyang ngiti at mga gandang pananalita ay mabilis na nakapagkumbinsi sa mga tao na kaya niyang protektahan sila.
Dinala pa niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na armado ng mga itak at baril. Ngunit sa likod ng kanyang kabutihan ay naroon ang lihim na hindi alam ng mga taga-baryo. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog, sinundan ni Kaloy si Don Ramon hanggang sa isang liblib na kubo sa dulo ng kagubatan. Napansin niyang tila laging may dalang malaking baul ang lalaki tuwing aalis ito. Hindi napigilan ni Kaloy ang kanyang pagiging mausisa at sumilip sa bintana ng kubo. Sa loob, nakita niya si Don Ramon na nakatayo sa gitna ng isang altar na puno ng kakaibang simbolo. Ang baul ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao at kamay, ulo at mga lamang loob. Sa harap ng altar ay naroon ng isang malaking mangkok na puno ng dugo. "Huwag mong sabihin sa akin na," bulong ni Kaloy sa sarili habang halos hindi makagalaw sa takot. Biglang tumingin si Don Ramon sa direksyon ng bintana, bagamat wala siyang nakikita. Tila naramdaman niya ang presensya ni Kaloy. "May nanonood," sabi niya, sabay sinyas sa kanyang mga tauhan. Agad na tumakbo si Kaloy, ngunit hindi siya nakalayo nang walang tunog na yabag ang sumunod sa kanya. Sa isang iglap, hinarang siya ng 3 lalaki, ang mga tauhan ni Don Ramon. Sa dilim, unti-unting nagbagong anyo ng mga ito. Lumabas ang matatalim na pangil, humaba ang mga kuko at ang kanilang mga mata ay kumislap ng pula. "Aswang sila," bulong ni Kaloy sabay hugot ng kanyang balisong. Ngunit bago siya makatakbo, isang malakas na tinig ang pumunos sa paligid. "Huminto kayo." Lumabas si Don Ramon mula sa dilim. Ang kanyang ngiti ay naging malamig at mapanganib. "Hindi ko akalain ganito kakatuso, Kaloy. Sayang, gusto ko pa namang kitang gawing alalay." "Anong ibig mo sabihin?" sigaw ni Kaloy habang hinahanap ang paraan upang makatakas. "Hindi ba halata? Ako ang dahilan kung bakit dumami ang mga aswang sa baryo. Ako ang nagpapakain sa kanila. At sa gabi, ng kabilugan ng buwan, kapag handa na ang lahat, ako rin ang kukuha ng kaluluwa ng bawat isa sa baryong ito." Sa sobrang takot, biglang kumilos si Kaloy at sinaksak ang isa sa mga aswang. Tumalsik ang dugo nito, ngunit nagawa niyang makatakas. Tumakbo siya pabalik sa baryo upang balaan si Mang Siloy at ang mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang darating na ang gabi ng sukdulan, at sa pagkakataong iyon, hindi niya tiyak kung maliligtas pa ang lahat. Pagkarating ni Kaloy sa baryo, agad niyang hinanap si Mang Siloy. Tumutulo pa ang kanyang pawis at nanginginig ang kanyang mga kamay habang binuksan ang pinto ng bahay ng matanda. "Mang Siloy!" sigaw niya. Mula sa loob, lumabas si Mang Siloy na may hawak na lampara at espada na gawa sa sinaunang bakal. Tila naramdaman ng matanda ang bigat ng balitang dala ni Kaloy. "Kaloy, ano na naman ang nangyari?" tanong nito. Seryoso ang tono. "Si Don Ramon, hindi siya tao. Siya ang pinuno ng mga aswang. May altar siya sa gubat at may plano siyang kunin ang kaluluwa ng lahat ng tao sa baryo." Natigilan si Mang Siloy. "Sabi ko na nga ba, ang presensyang iyon, hindi normal." Hinawakan niya ang balikat ni Kaloy. "Ito nang hinihintay kong sagupaan, Kaloy. Pero ngayong alam na natin ang lihim ni Don Ramon, hindi tayo basta-bastang susugod. Kailangan natin na maghanda." Sa loob ng baryo, tinipon ni Mang Siloy ang mga tao. "Mga kabayan, ang kaaway natin ay hindi pangkaraniwan. Ang pinagkakatiwalaan natin si Don Ramon ay isang ugat ng dilim na bumabalot sa ating lugar. Ang kanyang mga tauhan ay aswang at ang kanyang layunin ay ang sakupin ng ating kaluluwa." Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ngunit ang iba ay agad naniwala sa mga babala ni Mang Siloy at ni Kaloy. "Ngunit hindi tayo papayag sa ganun lang na mangyari," sabi ni Mang Siloy. "Lahat ng may tapang sumama sa akin. Magdadala tayo ng mga panlaban, mga itak, asin at bawang, at mga orasyong magtataboy sa dilim. Ang mga hindi magkakalaban
mananatili sa loob ng bahay at magdadasal ng taimtim. Lahat ng bintana at pintuan takpan nyo ng bawang at asin. Ang baryo ay puno ng sigasig at takot habang naghahanda ang mga tao. Si Kaloy bagamat kabado ay naging leader ng mga kabataang may malakas na loob ng lumaban. Ang kanyang balisong ay binabad sa langis at asin habang si Mang Siloy ay naghanda ng mas malalakas na orasyon. "Kaloy," sabi ni Mang Siloy habang iniaabot ang isang buti ng asugi, "kapag dumating ang oras ng kaharapin mo si Don Ramon, huwag kang magdadalawang isip. Ang nilalang na iyon ay mas tuso at mas malakas kaysa sa anumang halimaw na nakita mo." Tumango si Kaloy. "Hindi ko papayagang masira ang baryo natin, Mang Siloy. Gagawin ko ang lahat." Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo, ngunit puno ng tensyon. Ang bawat tahanan ay nakasara at ang mga kalalakihan ng kabataan at handang lumaban ay nakatago sa dilim. Hawak ang kanilang mga sandaata. Hindi nagtagal dumating si Don Ramon kasama ang kanyang mga tauhan. Sa liwanag ng buwan, unti-unti silang nagpalit ng anyo. Ang kanilang balat ay naging kasing itim ng gabi. Ang kanilang mga mata ay nagliyab sa pula at ang kanilang mga kuko ay humaba na parang mga patalim. "Mga tao ng baryo, oras na upang magbigay pugay bagong hari ng lupaing ito. Ako ang magdadala ng kapangyarihan sa inyong lahat kapalit ng inyong kaluluwa." Sa sinyas ni Mang Siloy, biglang nagsimula ang mga residente ng baryo nang maghagis ng mga bote ng asugi at langis sa mga aswang. Napuno ang paligid ng nakakapasong usok, dahilan upang umatras ang ilan sa mga halimaw. "Lumabang kayo!" sigaw ni Kaloy sabay sugod sa isa sa mga tauhan ni Don Ramon. Sa isang mabilis na galaw, inilusot niya ang balisong sa dibdib ng halimaw, dahilan upang ito'y maglaho sa usok. Si Mang Siloy naman ay nakatuon kay Don Ramon. Sa kabila ng kanyang edad, mabilis niyang initsa ang mga basag na asin at langis sa paligid habang inuusal ang mga orasyon. "Ramon, ngayon ang wakas mo!" sigaw niya. Ngunit ngumiti lang si Don Ramon. "Mang Siloy, matanda ka na para sa ganitong laban. Ngayon, ikaw ang mawawala." Sa isang iglap, umatake si Don Ramon kay Mang Siloy. Napahiga ang matanda sa lupa, ngunit bago pa siya maabot, isang sibat na gawa sa kawayan ang bumuon sa balikat ni Don Ramon. Si Kaloy ang naghagis nito. "Wala kang laban sa amin!" sigaw ni Kaloy. Galit na galit si Don Ramon sa bawat sugat na natatamo niya. Mas lalong tumindi ang kanyang lakas. "Hindi niyo ako matatalo!" sigaw niya sabay labas sa mga mahabang pakpak na parang paniki. Lumipad siya sa ere at nagsimulang maghagis ng mga anino na pumalibot sa baryo. "Mang Siloy, anong gagawin natin?" tanong ni Kaloy habang tumatakbo upang makaiwas sa mga anino. "Hawakan mo siya. Kailangan nating may lapit sa sagradong krus sa gitna ng baryo," sagot ni Mang Siloy. Agad na inihagis ni Kaloy ang kanyang balisong. Tumama ito sa hita ni Don Ramon, dahilan upang bumagsak ang halimaw sa lupa. Agad siyang tumakbo at hinawakan ang mga paa ng nilalang, pilit na kinakaladkad ito patungo sa krus. Sa tulong ng mga residente, nagawa nilang dalhin si Don Ramon sa harap ng krus. Sumigaw si Mang Siloy ng isang makapangyarihang orasyon at biglang lumiwanag ang krus. Sinimulang sunugin ang katawan ng halimaw. "Hindi kayo magtatagumpay!" sigaw ni Don Ramon habang nagliliyab ang kanyang katawan. Sa huli, naglaho siya sa isang malakas na pagsabog ng liwanag kasabay ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga tauhan. Sa pagsikat ng araw, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Pagod at sugatan ng lahat, ngunit taglay nila ang tagumpay. Lumapit si Kaloy kay Mang Siloy na nakaupo sa harap ng krus. "Natapos na ba, Mang Siloy?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Sa ngayon, oo. Ngunit tandaan mo, Kaloy, ang dilim ay laging babalik. Ang mahalaga, handa tayong harapin ito.
tumingin sa Kaloy sa paligid. Bagamat marami silang pinagdaanan, alam niya ang tapang at pagkaisa ng kanilang baryo ang tunay na nagligtas sa kanila. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kaloy na hindi siya ng dating basagulero. Siya na ngayon ang magdirigmang tagapagtanggol ng baryo kasama si Mang Saloy. Ang albularyong kailanman ay hindi susuko sa laban ng liwanag at dilim. Wakas,